Today, my testimony is not about me, but it's about God. It's about Him. And today is not just a simple celebration. Hindi lang po siya anniversary that we celebrate every year. But it is a celebration of God's faithfulness and love. Ika nga sa kanta, love moves in mysterious ways. Pero hindi sa part natin. But God's love moves in mysterious ways. Today I'm going to share my testimony, pero I want my testimony to be God-centered. It's not about me, but it's about Him. 10 years ago, I was here. I was a volunteer. It's a non-profit organization under the Assumption, One Assumption. So I was sent here to volunteer for 2 years. Hindi ko kilala yung mensunan. But I have a vivid memory na when I was high school, kasi nag-aral ako Catholic school, so may maingay sa simbahan. Ano ba yan? Kalsyaday. Kasi diba, praising song, kanta. So, yun lang yung ano ko, na naalala ko, maingay. And then 10 years ago, nung dumating ako, I met somebody na member ni Vito. So, dinala ako sa akin. Pero first, bago ko punta, ang tanong ko is, Catholic ko ba yan? Ibang tanong ko sa'yo. So, sabi naman sa Catholic, approved by the Catholic Church. So, sumama ko dito. And then I met my family. Like the same people, kasi I consider them as my family. My brothers and sisters. Would you believe that God is faithful and true to His promise? I'd like to share this verse in the Bible. Actually, I've heard this in one of Tony Gonzalez's vlog. They quoted this. It's in Habakkuk chapter 2, verse 2. When you vision, when you dream, pag may gusto kang abutin sa buhay, write it plain in tablets. God said, it may not be immediate, but He says, surely it will be granted in an appointed time. So sabi ko, Lord, grabe yung ginawa ko sa buhay mo. Nakilala ko sila. So, bago ko sabihin lahat ng experience ko, let me just quote some verses in the Bible. Sabi mo nga, it's not about me, but it's about Him. Paano may ginawa yung buhay mo. And there's a song. See first time and His righteousness, and all His flames shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. So nung pumunta ako dito, nakilala ko sila. Talagang natin. Every Saturday, I play the guitar, I sing with them, I celebrated God's faithfulness. Kaya sinabi ko yan, share ko, sabi nga, seek Him first. Prior to coming here as a volunteer, I dreamed of finishing studies. Gusto ko mag-aaral ulit. Kasi sa Pinas, pag wala kang natapos, mahirap. Nung dumating ako dito, malungkot. 5 months siguro ako umiyak. I've been asking Lord, ano bang purpose ko dito sa England? Alam ko hindi ako pumunta dito para mag-asawa. Sa dami ng nilento, isawa lang. Kidding aside. I just want to make it lighter. Hindi masyadong mabigat. So, hindi ako pumunta dito para mag-asawa siguro. But I know there's a purpose. Kasi, you know why I always reflect in life. Lumaki din ako sa simbahan. Hindi nga lang kasi yung mami ko very devoted sa kanya. Every May, Flores de Mayo, Dasal, every 6 p.m. Rosary, yun yung kinalagyan ko. So in life, as I go out of my comfort zone, always seeking God's like my dad is. Sabi ko nga, as I was contemplating there, sabi ko, Lord, I want to speak. Pero ayoko yung ako magsalita, but speak through me. Kasi you showed your
faithfulness, your love, your greatness through these people. So I want them to hear me, not because of my testimony, but because of you. Para at least ba, let's make him as a center of today's celebration. 8 years ago, I attended the anniversary. Brother Leo. So the anniversary dito dyan sa church. Sabi niya ninyo, open up yung church. So, namin, every morning, sabi niya, ano ba gusto mo gawin pag uwi mo? Kasi, pa-end na yung contract 2 years lang. Ito, volunteer. So, dito, I really want to study. Gusto ko talaga magkakaroon. Sabi niya, gusto mo magkaproblem, tutulungan ka namin. Sabi ko, dito, gusto ko talaga magkakaroon. Eager ako na magtapos na. Alam sabi niya, again, i-quote ko ulit yung Biblia. In Habakkuk, it says, write your envision what you want in life. You pray to Him, it will happen. Sabi niya, makapag-aral ka, i-claim mo yan. So, I believe in it. Makapag-aral ka, gawa natin ang paraan. Kinausap nila ako. Gusto mo mag-aral? Alam mo sa ito lang, parang gusto mo iyak. Lord God, dinasal ko ito bago ako pumunta dito. Tapos ngayon, ilang in-applyan kong scholarship para pag-uwi ko gusto ko na may applyan. Walang sagot. Pero sinagot niya, hindi ko alam sila pala sasagot. Sabi na pagkano ko talaga, you are really true to your promise. You are very faithful. So, in-offer nila sa akin mag-aral. First, ayaw pa mag-nursing. Kasi mahirap mag-nursing. Nakapagod magbasa. So, gusto ko engineering. Engineering kasi sa Pinas, at least kung ano man, pwede magtrabaho ng Jollibee and then scholar ka. Sabi na nila, mag-nursing ka. Sabi nga is, God knows kung ano ang bagay sa atin. Kung anong para sa atin. Kahit ano man gusto mo, kung hindi para sa iyo, hindi para sa iyo. So alam niya kung anong tama, kung ano yung nakakabuti sa atin. So sure, pag uwi ko ng Pinas, nag-nursing ako. Another thing, when I prayed, I said, Lord, kung mag-aral man ako, ayaw ko na sakit sa ulo. Sakit sa ulo na ibabayan ko sa tuition ko. Kasi gusto ko talaga, sabi nga, let's be specific in our prayer. Kasi sabi niya, envision and believe that it will happen. So if we pray, let's be specific. Lord, this is what I want. Binigay niya na. Wala nga akong sakit sa ulo. Kasi every bayad ko na tuition ko, fully paid. And that's because of His goodness through His people, through my family in Newcastle. Sa Lord, grabe. You know what, coming back to the Philippines, study. Doon ko na-realize pa, grabe ang buti mo. Kasi yung mga classmate ko yan, sumiyak pa, walang bayad ng tuition. Ako mag-aaral na lang. Ay sa Lord, grabe ang bayad mo. Dininig mo yung prayer ko. Eh doon ko, sabi grabe, sa dami na dinaanan ko, dami na pinaplayan ko, sila lang pala sasagot, hindi mo naman sinabi agad. Napagod ko na yung kakahanan ng scholarship. Diba? Minsan kasi may dinadasal tayo. Sus, diyan lang pala. Magulat na natin ang solusyon sa problema. Kaya palagi ko sinishare, kung may gusto kayo sa buhay, may pangarap, may gustong gawin, then trust it to Him. At mangyayari yan. Hindi man siya bababa, o may gagawin siyang ehemplo na, instrument na ipapadala sa atin. Sabi ko, Lord, I see your faithfulness. I experience your greatness through these people. Please speak through me. Kasi nahihirapan ako ngayon paano siya. Tapos yun, nakapagtapos ako, struggles din pag-uwi sa Pinas. Kasi syempre,
Hindi na naman yung tuition iisipin mo. Pero sobrang tutulong. Every time na magbabayad ako ng Nahulog tuition, daw po. palagi ako namin, Nalaglag daw po sa labas. every penny na nagpapalagay ko sa tulong nila. Grabe ang grabe yung pasasalamat ko sa kanila. Kasi yung scholarship na natanggap ko yun sa akin. Ngayon nalagamit ko kasi may family na ako. Nurse ako. So, hindi na siya blessing niya sa akin. Nag-graduate siya sa family ko. Ayun, nung matapos na ako mag-nursing, sabi ko, Lord, nag-nurse ako. Sabi ko dati, engineering. Talaga na naman mag-nurse ako sa Pinas. So, sana naman palabasin mo ako. Kasi, yun yung gusto ko eh. Palabasin mo ako. Hindi pwede binigay mo ito sa akin. Dito lang ako sa Pinas. There's always a reason in everything. Kasi hindi ko naman pinigay. Nung pag-apply ko naman dito ngayon, wala na. Close na. So, pero hindi pa rin na-shake yung faith ko. Hindi imposible na mayroon yan, may mag-o-open. Gladly, may nag-open na isang agency. Nag-communicate, open ko rin ito. Tapos yun na, apply. Ito pa malala. Ito na lahat ng requirements. Hindi ko na-declare na dito pala ako. Nakapunta na ako dito dati. So, police clearance na naman. Kaya paano ako? Sabi na naman, kulang na mga requirements ko. Sinishare ko siya, alam mo, pili niyo bakit? Kasi minsan pag may gusto tayo sa buhay, always may challenges na. Palaging may pagsubok. Palaging pwede namang okay na, diretso na, at may ano pa, may ganito pa mangyayari. Diba? Pero it's a test of our faith. It's a test kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. I will give it to you. Basta unahin mo lang. Always seek Him. Sabi ka sa kanta, seek Him first. And everything will be added unto us. Lord, thank you. Thank you dahil sa lahat ng prayers ko, dinilig mo specifically. I'd like to share again, prior to coming here, kasi nagdasawa na ako. Thank you, Lord, if you want to give me a child, pwede doon na lang. Para wala na akong sakit sa ulo. Libre. So, you know, gusto ko yung mag-anak. Cried. Wala. My wife was diagnosed polycystic ovarian. Nagpico siya. Tapos ngayon, dumating kami dito. Dito siya. Pregnant. Sabi ko,